Ito po yung klase po noong kalamansi na nag-i-spray. Pero ganito ang itsura ng buko. Ayan o. Ayan o. Pagka lumaki na ng ganito, iyak bildo na. Kupildong na ang labas. Ayan, ayan, may mga tama na yan. Iba na ito. Hindi na Bilog. disporma na ang pagkabilog. O, ayan. Ere, buo ere. Dahil ere, maliliit pa lang. Pagka ganito na kalaki yan, lilito na rin itsura nito. May tama na rin ito. Nasa loob na yung Nasa loob na. Ito. similye. Yung ganito mga size, yun yung makikita talagang sira na yung bunga. Hindi na kayang habulin ng gamot ito. Pagka nagkaganya kalamansi, hindi na mahahabol ng gamot yan. Ayan. Lahat ng gamutin ng mais, may tama na. Ere, ala pa. Pag laki-laki ni Re, masisira na rin ito. Yeah. Ito po yung klase po noong kalamansi na nag-i-spray. Pero ganito ang itsura ng buko. Ayan o. Ayan o. Pagka lumaki na ng ganito, iyak bildo na. Kupildong na ang labas. Ayan, ayan, may mga tama na yan. Iba na ito. Hindi na bilog. disporma na ang pagkabilog. O, ayan. Ere, buo ere. Dahil ere, maliliit pa lang. Pagka ganito na kalaki yan, lilito na rin itsura nito. May tama na rin ito. Nasa loob na yung Nasa loob na. Ito. similye. Yung ganito mga size, yun yung makikita talagang sira na yung bunga. Hindi na kayang habulin ng gamot ito. Pagka nagkaganya kalamansi, hindi na mahahabol ng gamot yan. Ayan. Lahat ng gamutin ng mais, may tama na. Ere, ala pa. Pag laki-laki ni Re, masisira na rin ito. Yeah. Kaya niya nalalaglag sa puno. Kaya pagka hindi na tama yung timplada naman ng gamot na pag-i-spray, ganyan na mangyayari. Kahit maraming bulaklak na lumabas. Nag-i-spray ka, nasasayang lang yung pagod mo at pera. Sira rin yung alaga mo. Yan. Madalas din ang pag-i-spray ng kapitbahay natin na yan. Madalas, halos 2 beses ang linggo Tinanong mo nga. Nag-i-spray ito May mula noong yan ang unang nag-alaga. Kumpara mo rin sa hindi pa nag-aalaga. Ako, hindi pa ako nag-aalaga. Pero yung buko sa akin, ganito bilog. Hindi pa ako 2 beses lang ata ako nag-spray. Minsan sa linggo ako mag-spray ako Ito, 2 beses ang linggo Sabihin, baka nakakasampung set na yan. Maaari. Na pag-spray. November pa lang ang nag-spray na yan Baka September pa yata matapos-tapos. At saka tingnan mo yung dahon niya. Iba itsura ng dahon. Para magulang ang konsyan. Matigas. Marilong ang dahon matigas. Samantalang hindi mo sasabihin tigang sa tubig ito. Dahil nagpapatubig na ito. At saka hindi nga siya nagkawan Hindi siya nagtigang Oo. Yan ang epekto lagi noong synthetic na ginagamit. At saka synthetic yan gamit niyan. Kaya itong dahon ito yung nagkaganito ito. Matapang yung lasong ginagamit nila. Yung lason na kawan niya. Matapang yung ginagamit nilang lason. Kaya ganitong naiirita yung dahon. Hindi naman nakukontrol yung mga ninira. Ayan, yung katunayan. Hindi naman sasabihin tigang sa tubig ito. Parang naluluto siya. Oo, naiirita siya sa init ng gamot. Ang gamot kasi, pag matapang ang timpla mo, naiirita yung halamang spray mo. Pati bunga, pati kawan niya. Kaya halimbawa sa mga gulay, basta namali ka ng timpla, natapang yung timpla mo ng gamot, nangungulurot ang dahon ng gulay mo. Tapos tumatabal. Oo, gano'n. Hindi tumataba. Namimitones. Kung tawagin, namimitones. Namimitones. Humihinto yung paglabas ng usbong niya. Nangungulurot na siya. Akala ba siyang parang in-spray ng herbicide? Kaya gano'n. Gano'n lang siya. Kaya pagtitimpla kasi ng gamot, parang yung gamot sa tao. Gamot sa tao, pag sinobrahan mo kain, reseta sa'yo ng doktor mo, overdose ang madadali mo. Maninigas ka. Sa halip na makabuti, makakasama. Pag kulang naman, wala naman bisa yung gamot. Ma-effect. Kaya hindi naman po pwede ito, tatabangan mo rin ang timpla niya. Kumbaga sa kanta, mawawala sa nota. Pag nawala na doon sa nota, wala na. ganyan ang mangyayari. Hindi maganda mangyayari. pakinggan.
sa kanta. Mabubisit ka na doon. Oo. Mabubisit ka na makinig. Ganito na nangyayari. Ganito na nangyayari. Ayan. Nabubisit tayo may-ari dyan. Isang sanga ito, gano'ng karami bunga nito kung ito mapatutuloy mo. Ayan. Wala, alam matutuloy dito. Kumpul-kumpulan niya pagka nagbunga yan. So ngayon, yung medyo pilosopo naman, alam ka tutuloy niya at punigtas mo. Oo, lalo nga alam ka tutuloy. Pero pinakikita lang namin yung resulta. Na hindi na magbubuo, hindi na aayos talagang kahit 2 beses isang linggo kung mag-spray ito. Pero effect din yung kanyang ginawa. Kaya sayang lang yung pagod, hirap, gastos. Lahat yun, puro sayang din. Talon-talo ka rito. Ngayon nakikita naman ako matino-tino na sa loob. Kaya lang, yung tsura nga lang ng kalamansi, maglalagas pa yan. Pagka yung maliliit na ganito, ayan, bilog pong nakikita mo. Pag inabot na ito, ganitong kalaki. Ganyan na rin itsura niya. At ayan, kaya kat maliliit pa lang. Tinawa, malaki-laki na. Ayan, kibit na. Ayan. Kaya pag inabot itong bilog na maliliit na ito, ganito na rin ang ito, bagya pala lumalaki, iba na itsura, disforma na. Pagkabilog niya. Meron na kasi yung uod sa loob yan may tama na yan. Kaya nga pagka lalabas niya uod niya sa pero kung buo ito, makikita mo talagang bilog na bilog yan. Magandang tingnan. Kumbaga sa kawan yan deformity. Nasa gasaan, yun, disgrasya. Kaya yung pagtitimpla kasi ng gamot sa pag-i-spray, hindi natin mapapatay nga yung ating kalamansi. Kalamansi kasi matibay kahoy yan Kaya lang, may iirita yung dahon. May epekto sa pamumunga. Na hindi ko alam mo yung gamot. Tapos mag-i-spray ka. Sumobra ka naman sa timpla. Ayan. Yun ang magiging epekto. Pag naman tumabang naman yan, ganyan din ang magiging resulta. Ganyan din magiging resulta. Sisira rin. Sisira din. Hindi lang masyadong mahirita yung dahon. Ang hindi masisira dyan, yung agri-supply na pinilan. Permisyo. Permisyo. Kaya lang, ang malulugi na dyan, yung nagtrabaho dyan. Yung namurisyento, tsaka yung may-ari na gumastos. Isipin, bakit hindi ka tatamloy na may-ari ng kalamansi? Natutuwa ka at marami naging bulaklak. Pagkatapos ganyan ang magiging ngayon makikita mo ngayon, alang tuloy sa binulaklak. Samantalang tuloy yung pag-aalaga mo. Mabuti pa sana yan kung hindi mo in-spray. Buti pa in-spray. Masasabi mo, sayang. Hindi ako nakapag-spray. Nasingitan ako naman nila. Nung nag-spray? Nag-spray ka. Nako, di natama yung gamot ginamit ko. Kaya mas masakit yun dahil nagumastos yun. Yung hindi nag-spray, wala siya naging gastos. Ngayon, kung sinasabi naman ng may-ari nito, dati naman yun ang ginagamit ko. Bakit yan ay nagkaganyan? Maaaring nga sobra ka ng timpla. O di man kaya, baka hindi na pinapansinan ng mga insekto. Baka immune na. Immune na yung dati na ginagamit. Ito ngayon nagsaper. Itong dahon na kalamansi. Yung dahon na yan. Kaya nangulag ito yung kalamansi niya. Yung puno nito sa ilalim, makita mo, hindi mo sasayad yung pa mo sa lupa. Dahil lalaglag ang dahon. Dahil yung dahon nakalalagay sa ilalim. Tignan mo. Kaya pati magulang na dahon na talagang dapat susuporta sa kanya. Nalalaglag na rin. Isipin mo, premiera pa lang ng Tagaraw ngayon. At least yun, hindi naman talaga tagtuyot pa. Pero nagkaganyan na itsura ng kalamansi. Samantalang yung may-ari ni tinapakasipag maglagay ng pataba. Ilang beses pa maglagay. Halos pag itala isang buwan ay kumakana ito. Buwan-buwan naglalagay. Kung bisa mapagala isang buwan, susunod naman, maglalagay na. Kasi pag di mo patubig, linggo-linggo, natutubig ito. Ang madalas yata niyan, yung chloride ang dinadali niya. Yung puti. Yung puti. Sabagay, siguro, iniisip niya, hiyang yung kanyang lupa ron. Kaya lang, minsan naman, talagang marami na rin kuwan siya. Yung mga synthetic na gamit. Hindi niya napapansin, yung kalamansi niya, nangungulag. Yung kasi pataba na abono, pagka yan once na nagamit mo, okay. Pag yun din ang gagamitin mo kumisan, nakukuha na rin, immune. Kaya nga sinasabi ko rin sa iba nagtatanong. Babasahin din nyo kayo ugali nung halaman ninyo. Yan kung makikita mo yung gusto ng halaman nyo kung ano gusto. Limbawa ka, nag-abono ka. Nag-abono kaya ang kulay ng halaman mo, alam mo na may tsure. Mapusyaw. Parang hindi nagbago. Pagpalit ka sa susunod. Dahil ayaw nung sinabog mo. Ganyan. Ngayon, pagka naman kako ang dahon, nangunguluntoy na, nangungulurot na. At lalo kung Tagaraw, hihingi ng tubig yun.
Yung kako, kailangan kayo ugali ng halaman inaalagaan. Alam mo rin yung ugali yung na gusto niya. Kabisado mo rin. Oo, para noon, bibigay mo sa kanya yung gusto niya, bibigay naman sa iyo yung gusto mo. Ganyan yan. Para din tao yan. Kagaya niyan maraming mga kupildong na bunga. Ibig sabihin nun, yung gamot ang problema. Ayun, nagpapakita ng kunitong dahon. Oo. Masyado matapang yung nilalagay mo sa akin. Tinan mo yung itsura mo. Kaya, yan, yung dahon naman nagsasalita. Yung bunga ko, wala nang nangyari. Sira na yung mga bunga niya. Oo. Yung nangyayari dyan, naiirita na pati puno. Ganun dyan. Kaya naman ulag ngayon yan. Iba siguro may buo dyan. Baka malalaglag pa iba nun. Kahit buo. Maaari. Dahil kasi nga, humihina yung katawan. Nasira na yung kuhan niya. Sa halip na kumapit ang bunga, humihina ang kapit. Ngayon, ang gagawin ngayon yan, naglalagay uli ng panibagong pataba yan. Pagka ganun uli, ganyan din mangyayari. Hanggang sa malagas na lang iba niya. Subukan niyo magpalit ng kuhan, ng pataba. Marami namang klase ng pataba. Hindi naman ang pataba, ikaw mamahal, mainam na. Mayroong lupa kasi na hindi kaabot yung patabang ilalagay mo kahit mamahalin. Conforme rin kasi sa klase sa sitwasyon ng lupa. Oo. Meron naman lupa kahit yung patabaan, maganda yung halaman tatanim mo. Meron naman lupa, pinatatabaan mo na ayaw gumanda ng halaman mo. Pero kaya hahanapin mo yung talagang kakainin ng halaman mo yung patabang ilalagay mo. Pero kung yung organic ang magagamit at mateteste. Sa gusto siya ayaw niya, parang dextrose yun eh. Dextrose yun, talagang lalapad ang dahon niya. Sa gusto siya ayaw niya, papasok sa katawan niya yun. Kaya lang siyempre, hindi naman lahat naniniwala sa ganyan. Organic yan, kabisado kayo kaya. Nakadalasan na nung una kasi, ayaw ko rin maniwala dyan eh. Dapat yan, ang dahon niya, nakaganyan yan eh. Nakalatag. Hindi, nakatingaro kang ko. Para bang itigang sa stove eh. Matigas nga yung dahon niya. Samantala may araw nito, halos linggo lang dyan nagtutubig. Ako magpatubig ako 3 beses lang isang buwan. Tuwing 10 araw. Kumisan mahigit pa. Kaya hindi pwede pagbintang tigang ito sa tubig. Yun ang number 1 dyan. Sobrang tapang yung gamot. Hinahabol nila, mapagaling nila itong sakit na ito. Hindi nila kayang pagalingin. Basta nagkaganyan na. Ang aasahan mo na lang dito, mapanariwa, mapabata mo itong bulas nito. Magbulaklak uli. Doon lang pag-asa. Dito, wala ka ng pag-asa. Bago malaglag yan, matagal. Matagal bago malaglag yan. Mahihinog pa yan eh. Mahihinog pa nga yan. Pagkatapos matutuyo sa puno. Bago mapalitan ng bulaklak siya, ilang panahon pa ang bibilangin mo. Andun pag-asa mo rito, yung bulaklak na ipapalit dito, nalalabas. Kung malalaglag pa ito. Hanggat di pa nalalaglag, hindi pa rin magbubulaklak yan. Hindi pa gano'ng magbubulaklak. Kaya dito, wala ka ng pag-asa rito. Kahit hindi pinutulosan nga nito, wala ka nang intend dito. Malay mo lang, lalabasan ng panibagong bulaklak. Doon kami aasahan. Kung ganun din na alagang gagawin mo, ganyan din mangyayari. Wala rin. Masasayang lang din yung panahon mo. At saka kahit halimbawa ganyan, mataas ang presyo ng ganito yung mga bunga na yan. Kaya lang, wala na siyang aabutan na taas ang presyo. Dahil nasira na. Itong kuwan na ito, bakit maliit pa lang ganito napapasok na siya ng uod? Sa bulaklak pa lang yan. Iniriringgil niya na ng mga paru-paro. Pagka kasi ang bulaklak nito, nakabukahan. Kabukabanguhan. Kaya bang marami insektong lumalapit yan? May mga paru-paro mga maliliit. Mga paru-paro, mga sumisipsip. Tinatamaan yung pinakakuan niyan, yung pinakakuan ng similya. Doon yun iniitlogan niya ngayon. Ngayon, hanggang lumalaki siya. Unti-unti lumalaki rin uod. Forman niya. Kasi may uod na sa loob niya. Ito, meron na uod sa loob ito. Kaya pagka lumabas na yung uod, tsaka pala siya ngayon malalaglag. Yan ang sistema. Kaya iba na pag lumalaki ito Kaya lang kabildo, iba pumuputok yung bala. Pumuputok na. Parang pigsa nga siya na kawan. Pumuputok ang bala. Iba naman parang bato. Bato naman. Pindutin mo, matigas. Wala namang katas. At saka hindi nga, yung gahulin niya bukol-bukol Walang katas yan, pindutin mo, buto mo ng tigas. Parang sa may porak na pinuntahan ko, gano'n, bukol-bukol lang kawan niya. Ganyan yan. Yan ang sistema. Ngayon, ito naman, hindi nasisira na insekto. Bilog naman ito. Doon sa tapang naman ng gamot, magpaparang bato rin ito. Kahit bilog. Ang maiirita naman ito, itong bunga. Iyan naman ang makukuha din. Lalaki ito.
paglaki na silang isang ng gaholin, ganun na lang siya. Titigas sa hindi na siya lalaki dahil doon sa tapang ng gamot ng kinukuha. Yan pa isang magiging epekto ng bunga. Kahit nabuo yung bunga niya, pag matapang na permis. Matapang ang gamot mo. Naranasan ko rin yan eh. Yung bunga niya yung naninigas. Pagkatapos, lalagas pa dahon. Nagbato yung bunga, nagkaroon ba ng parang kalawang. Ayo, ganun niya yung karaniwan. Iba nagiging darak pagka yung darak siya. Kasama. Parang darak. Ganon. Yung mga maliliit ng parang bulutong. Parang bulutong na natutuklap yun. Nagpaparang darak. Isang nahirin pala yun na pagiging matapang na gamot. Napipigil mo nga yung maninira. Naapekto naman yung bunga. Nagsasaper naman yung buko ng kalamansi. May hinala sa init ito. Dahil mura ito, gawa ng bunga buko pa lang. Gano'n nangyayari, nagbabato, humihinang lumaki. Yan ang sitwasyon niya. Isang sanga, dami sana nito. Lungay-ngay ito, kung lumaki lahat yan. Gaganyan niya, babayok lahat yan. Nagsasapin-sapin yung dahon na yan. Kaya, pagka lumaki yan, sapin-sapin ganyan dahon. Kaya alam mo pagka ninakaw nakatingarok na yan. Ditiwarik yan nakaganyan pa rin dahon, nakakayungkong pa rin dahon. Dahil nga pinanggalingan dahil nangawit doon. Dahil nakasapin-sapin sila. Yung status na. Isang sanga lang ito. Paano halimbawa, lahat ng bunga, puro ganyan. Maiiyak yung may-ari. Pag-asa mo lang dito, yung may-ari nito. Pagpabulaklak ka ulit. Kaya nga. Yun ang status niya. Andun lang pag-asa mo. Dito, wala na. Kahit na nakakabit sa puno ito, wala na talaga pag-asa niya. Kaganyan. Ayan po mga katribya, pagka po tayo mag-i-spray, obserbahan po natin po yung bunga ng inyong kalamansi. Marami tayong mga nakikita ganito. Dahil dulot ng iba, hindi nag-spray. Pero ito, nag-spray. Ganito na itsura noong kanyang bunga. Kaya mas kawawa po yung nag-alaga na ganito ang sitwasyon. Kaya sakali man na kayo po ay magtitimpla po ng gamot, dapat alam doon natin yung dosage. Pag sumobra ng tapang, yan ang magiging resulta. Pag sumobra naman ng tabang, ganyan din ang magiging resulta. Ang magiging resulta naman ng sobrang tabang, ang magsasaper naman nun yung bunga. Yan, mangyayari, magkakasira-sira. Pero itong dahon, hindi may epektuhan. Hindi mo rin mapipigil yung maninira sa bunga. Pag tumabang. Dahil hindi nang papansinin yung lasong ilagay mo. Kaya nga, gano'n na mangyayari dyan. Sisirain din niya yung bunga. Ngayon, mapatutuloy mo naman yung bunga. Sa pamamagitan ng matapang na gamot mo, magbabato naman yung bunga ng kalamansi mo. Magkakaganito ang dahon. Isipin mo nga naman, no?